Ako si Lorlyn Garcia Velarde, hatid sa inyo ang pinakamaiinit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, VP Sara planong tumakbo bilang Pangulo. DepEd nilinaw na proposal pa lamang ang trimester system. Travel tax at VAT sa digital services nais ibasura sa Kongreso. Kaso ng mga senador sa ICC, kinakailangang sa ilalim ng konstitusyon ayon kay Senador Ping Lacson. Patakaran ng sikat na coffee shop sa mga PWD, umano'y insensitive. Halos 2,000 kilo ng sariwang gulay na inani sa Bariles, Cebu, bunga ng sustainable farming. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Nagpahayag na si Vice President Sara Duterte ng kanyang deklarasyon na maging kandidato bilang Pangulo sa taong 2028. Kasabay nito nang hingi din siya ng paumanhin sa masa. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Jade Buhoy. Humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM. Yan ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte kasabay ng paghingi niya ng paumanhin sa pakikipag-alyansa noong 2022 elections kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. The kind of experience we need, not only to sustain the growth and development spurred by the current administration, but also to bring a more prosperous future. We must protect President Bongbong Marcos. Ngayon nilinaw ni VP Sara na bigo umano ang kasalukuyang administrasyon na tuparin ang mga pangakong reforma, partikular sa kalusugan, infrastruktura, ugnayang panlabas at kampanya kontra kriminalidad. Nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya. Dito kanyang inihayag ang intensyong tumakbo bilang Pangulo ng Bansa. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Matatandaan kinaharap ni VP Sara ang impeachment case noong nakaraang taon, ngunit ibinasura ng Supreme Court. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng katiwalian. Pinili kong umalis sa kabinete kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. Sa kabila nito, nagpahayag ang Makabayan Bloc na ang maagang pag-anunsyo ni VP Sara ng pagtakbo sa 2028 ay isang desperadong hakbang upang umano'y ilihis ang usapin at umano'y takasan na rin ang pananagutan sa mga alegasyon ng korupsyon at maling paggamit ng confidential funds. Ang laban para sa pananagutan ay malinaw na hindi po pamumulitika at dapat hindi na talaga umiwas dun sa paniningil ng taong bayan. Ito si VP Sara Duterte. Giit nila, ang impeachment ay hindi politika, kundi isang konstitusyonal na proseso ng pananagutan na dapat harapin at sagutin ng Vice-Presidente. Hindi po pamumulitika yung paghahanap ng taong bayan ng pananagutan. At ang pag-file ng impeachment complaint at ang pag-insist na mag-go through ang impeachment process sa mga paraang nakalatag sa konstitusyon, nakalatag sa mga regulasyon, ay nasa tama lang po. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.
Kaugnay naman ito, Presidential Spokesperson Claire Castro naglabas ng report na di umano'y dapat ihingi rin ng tawad ni Vice President Sara Duterte. Anya, ilan ba ang flood control projects na ginawa ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na anya ay hindi naman naramdaman? Sinabi niya kanina na hiningi niya ng tawad dahil nalulunod tayo sa baha. Pero tandaan po natin, ilan po bang flood control projects merong itinatag? Di umano ang kanyang ama. 13,917 na flood control projects na mukhang hindi naramdaman. Dahil kung meron 13,917 flood control projects, dapat naramdaman natin at medyo humupa ang pagbaha sa Pilipinas. Huwag niya rin pong kalimutan. Ito, akin pong kinuha ng mga report. 2016, meron pong local lane na bagyo na Nina na nagdulot din ng pagbaha. 2017, Orduha. 2018, Ompong. Nagkaroon ng massive landslide sa Benguet. 2019, Tisoy. 2020, Ambo. Lahat po ito ay may pagbaha. Taong 2020, Rolly. Ito po ang strongest landfalling typhoon ng 2020. Nandyan din po ang Ulysses, Odette at Agaton. So, hindi po pwedeng magmalinis na wala nangyaring pagbabaha sa panahon ng kanyang ama. At dagdag pa niya, hindi lamang ito dapat ang ihiningi ng tawad ng Vice Presidente. Dapat anya ay inuna niyang humingi ng tawad sa mga naging biktima ng EJK. Una po, mas dapat niyang inunang humingi ng tawad sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga biktima ng EJK. Dapat niya rin pong ihingi ng tawad at nakalimutan niya nang siya ay magsabing mayroon siyang kilalang assassin at handa siyang magpapatay. At ang assassin na to ay nag-agree or sumang-ayon sa kanyang plano. Dapat ihingi niya rin ng tawad ang mga fake news na ibinandera niya sa taong bayan. Ipaghingi rin niya po ng tawad ang mga pagbabakasyon, personal trip, at itong taon na 2025, ay gumastos ng 7 million, if I'm not mistaken, 2025, gumastos ng 7 million for the staff and the security for her personal trips. Dapat po rin niyang ihingi ng tawad nang tinanggap niya ang pagiging secretary ng DepEd, kahit inamin niya na wala siyang kaalam-alam sa pagiging secretary ng DepEd. At pati ang matatag curriculum ay hindi niya na-review dahil inamin niyang wala siyang alam. Malaking kasalanan po yan sa taong bayan. At dapat din po niyang ihingi ng tawad ang puro paninira. Instead na siya ay magtrabaho at tumulong sa gobyerno. Matatandaan niyo siguro nung sinabi niyang siya ay may alam di umano na mapababa ang presyo ng bigas. Pero hindi niya gagawin dahil wala siyang balak tulungan ang Pangulo. Iyan po ay isang kasalanan sa bayan na dapat niyang ihingi ng tawad. Ihingi niya na rin po ng tawad yung mga fake na student vouchers na ngayon ay sabi ng DepEd ay umaabot na sa halagang 200 million pesos. Ihingi niya na rin po ng tawad ang mga panis at nabubulok na pagkain na i-deliver sa mga mag-aaral natin. Pati po yung mga missing school materials na hindi na-deliver sa mga estudyante. Ilan lamang po yan sa dapat niyang ihingi ng tawad. Samantala, ang naging pahayagan ng palasyo sa deklarasyon ni Vice President Sara Duterte na siya ay kakandidato sa 2028 ay good luck. Dumako naman tayo sa ibang balita.
Dumagsa ang mga Katoliko sa simbahan ngayong araw para sa Ash Wednesday o Miyerkules ng Abo. Ito ang simula ng panahon ng Kwaresma. Ito ay umpisa ng 40 araw na paghahanda para salubungin ang Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoon. Ang panahon ng Kwaresma ay mula sa salitang Quadragesima na salitang Latin at ibig sabihin ay 40th o 40 araw. Ang Miyerkules ng Abo ay nagpapaalala sa ating mga Katoliko na tayo ay nagmula sa alabok at sa alabok din babalik. Umpisa na ang panahon upang suriin ang sarili, magnilay, magsisi at mas palalimin pa ang ating pananampalataya. Ito rin ang panahon ng pag-aayuno, pananalangin at pagtulong sa mga nangangailangan. Sa panahon din ng Kwaresma, ang mga may edad 14 pataas ay dapat mag-fasting at abstinence mula ngayong Ash Wednesday at tuwing Biyernes. Samantala, ang ilang hindi makakagawa nito gaya ng mga bata, may sakit, buntis o matatanda ay maaaring gumawa ng gawaing na uugnay sa pagsisisi at pagpapabuti sa sarili. Sa ibang balita, nilinaw ng Department of Education o DepEd na proposal at sinusuri pa lamang ang trimester system at wala pang pinal na desisyon ukol dito. Kasalukuyan pa umano itong sumasailalim sa konsultasyon at patuloy silang nakikipag-ugnayan sa mga education officials at stakeholders upang matiyak na mapapakinggan ang lahat ng opinyon. Nauna nang inihayag ng DepEd na layo ng panukala na maisaayos ang paggamit ng academic time at mabawasan ang workload pressure ng mga guro. Ang trimester system ay paghahati ng school year sa 3 terms kung saan nakatakda ang first trimester sa June hanggang September habang mula September hanggang December para sa second trimester at January naman hanggang March para sa ikatlo o ang itatakbo ng third trimester. Sa atin pong ulat panahon, patuloy pa rin nakakaapekto ang parehong amihan at easterlies sa buong bansa. Posibleng maranasan ang kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon sa buong Luzon at Visayas dulot ng amihan, gayon din sa Mindanao, bunsod naman ng easterlies. Kasalukuyan namang walang low pressure area na binabantayan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility ayon sa Pag-asa. Susunod sa News Force. Kaso ng mga senador sa ICC kinakailangan sa ilalim ng konstitusyon ayon kay Senator Lacson. Patakaran ng sikat na coffee shop sa mga PWD umano'y insensitive. Higit sa 40 million pesos na shabu itinago sa libro Timbog sa Naiya. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.